So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 18, day 4. Amen. So matatapos na siya. So ulitin ko kung ano yung ating title sa week na ito. The Grace of God and the All-Inclusive Spirit. So yan yung pinakatitulo natin para sa week na ito. Mag-umpisa na ako, babasahin ko yung verse natin. 2 Corinthians 1:21-22. But the one who firmly attaches us with you unto Christ and has anointed us is God. He who has also sealed us and given the Spirit in our hearts as a pledge. Itong verse na ito, may mga part dito na kailangan i-highlights natin. So yung una sinasabi niya, yung isa. No, yung isa na ito ay ang Diyos. Yung isa na permanenteng naglakip sa atin o sa amin. No, yung amin dito, yung mga apostol. With you, yung mga believers. So merong paglalakip yung mga apostol at ang mga believers, tayo na ilakip sa isa't isa. Diba? So ang gumawa niyan ay ang Diyos, yung isa na pinaglakip-lakip tayo. No, attach us firmly. No, ibig sabihin ay hindi pansamantala. No, kundi ito ay permanente, firmly permanente siya na pinaglakip-lakip tayo. Ang gumawa nito ay ang Diyos. At pinaglakip-lakip tayo tungo kay Kristo. Sama-sama tayo tungo kay Kristo. Ibig sabihin, inilakip din tayo kay Kristo. Kaya ito ay ang paglalakip-lakip ng mga believer ng sama-sama kasama si Kristo. Tapos sinabi niya, ang isa na nagpahid sa atin. Sino naman to? Ang Diyos. Has anointed us is God. Yung isa na nagpahid sa atin o nagpapahid sa atin ay ang Diyos. No? At itong Diyos na ito na nagpahid sa atin, no, sabi niya, siniled tayo. Tinatakan, siniled. So, hindi ko alam kung tama yung translation ng sealed ay tatak. Siguro, okay naman siguro. No, at hindi lang tayo, okay. Okay, so sabi niya dito, una, nilakip tayo kay Kristo, tapos pinahiran tayo ng Diyos, at pagkatapos, tinatakan tayo at ibinigay ang Espiritu sa ating mga puso bilang pledge. Ang pledge ay prenda yata ang ginagamit yan. Hindi ko alam kung tama ako. So, prenda yan, ano? Okay, pledge is prenda. Okay. So, yan yung, yung paglalarawan dito sa verse na ito. Pinaglakip-lakip tayo, nilakip tayo kay Kristo, pinahiran tayo ng Diyos, at pagkatapos ay tinatakan tayo at ibinigay ang Espiritu sa ating mga puso bilang prenda. Pledge o prenda. Ang prenda kasi yung siya parang guarantee. Paul's mentioning of the Spirit in 2 Corinthians is more experiential than in 1 Corinthians. He says that the Spirit is the anointing Spirit and the sealing Spirit. This Spirit is also in our hearts as a pledge, a foretaste. Amen. So dito sa 2 Corinthians, binabanggit niya na yung Espiritu ay ang nagpapahid na Espiritu. Nagtatatak na Espiritu at dinala ito sa ating mga puso bilang prenda o pagtikim. Yun, so prenda, parang pagtikim. Kasi yung, naalala ko yung pledge kasi, o prenda, nung inexplain ito ni Brother Lee, so sa ministeryo, sabi niya yun daw prenda, ito ay sample. Na ang pagsasalarawan, noong mga unang panahon kasi, ang mga binebenta nila ay mga lupa, mga malalawak na lupain. At ang malaking pakinabang sa mga lupain noon,
ay sa pamamagitan ng pagtatanim. Kaya kailangan yung lupa ay magandang klase. Kaya bago ibenta yung lupa, nagdadala sila ng sample para makita, para maialok. Titingnan ngayon ng buyer yung lupa. Oh, maganda nga lupa ito. So yun ay pledge. Sample yun. Pero hindi yun ang lupang binibenta, sample lang yun. Siyempre, ang binibenta nila, yung malawak na lupa. Yun ang full taste o full pledge. Ito ay pledge lang. Sample lang, para makita mo lang. So yung espiritu ay pledge. Pledge sa atin yan. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng espiritu, nagkakaroon tayo ng pagtikim sa kung ano ang meron sa darating na kapanahunan. Kaya ngayon, para sa pamamagitan ng pledge, natitikman mo, nai-enjoy mo, pero yung natitikman mo, nai-enjoy mo, nakikita mo, nararanasan mo, yan ay pledge lang. No? Ano lang yan? Sample, pagtikim. No? Yung full taste sa darating pang panahon. Pero kung minsan, pagtikim pa lang, sobrang enjoy na tayo. Gaano pa yung yung talagang full taste sa darating na panahon. Amen. Since we have been attached by God to Christ, the Anointed One, we are spontaneously anointed with Him by God. God has anointed Him with the oil of exultant joy above His partners. The ointment with which Christ and we are anointed is God Himself. The more we are anointed by God, the more of the element of God's divine nature we receive. God imparts all His divine ingredients and constituents into us by His anointing. Amen. Amen. Okay, so binabanggit dito yung anointing, pagpapahid. Madalas kasi pag binabanggit yung anointing, ito ay tumutukoy doon sa ungguento na nabuo sa lumang tipan. Na ginagamit yan, yung ungguento na yan, ibig sabihin, pamahid yan talaga. At ito ay binubuo ng unang-una ng isang uri ng langis, yung olive oil, na sumasagisag sa Diyos mismo. No? So, andyan ng Diyos sa anointing na yan. Kaya sinasabi sa atin, pinapahid sa atin yung langis, yung espiritu, na kung saan ang Diyos ay nandun. At kahapon, binabanggit natin, dito sa anointing na ito, o ungguento, merong 4 na espesya. Yan naman ay ang iba't ibang sangkap ni Kristo. Mga sangkap, elemento, pagkakabuo. No? Kaya ang yaman nitong espiritu sa bagong tipan. No? Kasi ang espiritu sa bagong tipan ay larawan ng ungguento sa lumang tipan. Hindi lang siya basta langis lang. Kundi marami siyang mga sangkap, elemento, at pagbubuo. Pati yung mga proseso na dinaanan ng Panginoon, naging ingredients nitong espiritu ngayon. Kaya ito ay ipinapahid sa atin. So ito ay panahon ng pagpapahid. Tapos ang nagpapahid ay ang Diyos. Pero ang espiritu o si Kristo ay sinasagisag ng langis na kasama sa pinapahid na ito. Kung tutusin, yung salitang Kristo ay ang pinahirang isa. Pero yung pagiging pinahirang isa ni Kristo sa posisyon, no, ay bilang isa na isinugo para isagawa ang walang hanggang plano ng Diyos. So yan yung ibig sabihin ng Kristo, pinahirang isa, no, ang isang itinalaga. Kasi nung unang panahon, yung mga pagtatalaga ng mga tao ay sa pamamagitan ng pagbubuhos ng langis. Binubuhusan nila ng langis yan eh. May ganyang kaugalian nung araw. Parang inauguration yan eh. Halimbawa, yung isang tao o isang gamit, bago nila gamitin, lalangisan muna nila ng langis. Parang inauguration. So kung naalala ninyo, kasi yung sa lumang tipan, mga sagisagin. Yung Panginoon kasi,
bago siya pumunta sa kanyang opisina at umpisahan yung kanyang ministeryo dito sa lupa, no? Binaptize muna siya. At yung pagbabaptize niya ay katulad ng inauguration ng pagbubuhos ng langis. Ibig sabihin yung espiritu. Kaya yung espiritu bumaba sa kanya. So yan yung araw na pinahiran siya, tinalaga siya. At tinawag na ang isa na pinahiran, Kristo, Christ. No, ang isa na karapat-dapat at inatasan para magsagawa ng walang hanggang plano ng Diyos. Pag hindi si Kristo na pinahiran, hindi pwedeng parangalan ng Diyos yung gawain na yan. Kailangan si Kristo ang gumawa. Kaya nga sinasabi ko rin, tayo mga naglilingkod, dapat meron din tayong langis na naipahid sa atin. Kaya ang ginawa ng Diyos, inilakip tayo kay Kristo upang si Kristo na pinahirang isa, na puspos ng langis at espiritu, maipahid din sa atin. At maging katulad tayo ng Panginoon na may karapatang gumawa sa gawain ng Diyos. So yan yung gusto kong ipakita sa inyo. Amen. Amen. Okay, so magbabasa na ako. Okay, so sabi niya dito, okay, so yung binasa ko kanina, hindi pa tapos. Kung tayo daw ay nabubuhay, gumagawa sa ilalim ng pagpapahid. No? Tayo ay okay, so basahin ko na muna to. Okay, basahin ko na muna. Kasi yung kaninang binasa ko, yung sa huling bahagi niya, sinasabi dito, okay, na sa pamamagitan ng pagpapahid, yung elemento ng Diyos ay nadadala sa atin. At yung mga dibinong sangkap at kabuuan nadadala sa atin. So binanggit ko na to kanina. So today's reading na ako. In one sense, all of us who have been regenerated have been attached to Christ. But in our experience, how much we have been attached to Christ depends on the amounts of anointing we have received. If we are living and doing things under the anointing, this anointing teaches us in everything. When we walk according to this anointing, we have the sense that at that time we are attached to Christ. Yung mga spiritual na bagay kasi meron palaging dalawang bahagi ito eh. Yung isa objective, yung isa ay subjective. Objective, napahiran na tayo. Napahiran na tayo nung tayo ay naisilang na muli. No, hindi ba na-regenerate tayo? At nung na-regenerate tayo, naisilang na muli, inilakip na tayo kay Kristo. At dahil dyan, natanggap natin yung pagpapahid ng langis. So, meron na tayo niyan. No? Pero, ayon sa karanasan naman, binabanggit dito, okay, kung gaano ka naiugpong sa Panginoon, nailakip sa Panginoon, yun ay ang sukat ng langis na naipahid sa iyo. Yun ay sa pangkaranasan. No? Sa objektibong aspekto, okay, objektibo, ito yung accomplished fact na isagawang katotohanan. No? Tayo ay nakikristo na at napahira na tayo. No? Pero ayon sa experience, kung gaano ka naka-attach sa Panginoon, gaano ka nakalakip sa Kanya sa iyong karanasan, ganun ka laki o ganun karaming langis ang naipahid sa iyo. So yun ay nagkakaiba-iba ayon sa karanasan. No? At kung tayo ay lumalakad, no, sa pagpapahid niya, kaya nga sa Biblia may sinasabi diyan na kailangan sundin mo yung pagpapahid. Na ang ibig sabihin, lumakad ka ayon sa pagpapahid. No? At kung ginagawa mo ito, meron kang matinding pandama, no, na ikaw ay nakaugpong kay Kristo. So yun ay ayon sa tinatawag nating karanasan. If you do not take care of the inner anointing,
When you go to the department store and you shop merely according to your likes and dislikes, at that time, you are far away from Christ. Instead, you should say, "Oh Lord, deliver me from the satanic system in this department store." If you say no, I say no. If you say yes, I say yes. When you walk in this spirit of prayer, you are behaving and acting according to the inner anointing. At that time, you are attached to the anointed one. O, meron ditong illustration. Sabi niya sa pagsa-shopping. Kung tayo ay nagsa-shopping, so sabi niya, dapat bigyan natin ng pansin yung pagpapahid. Yung pagpapahid. Kasi itong pagpapahid ay ang espiritu na gumagalaw sa loob natin. At mula sa espiritu, nagkakaroon tayo ng pandama na kung saan tinuturuan niya tayo. So kung naalala nyo, yung verse sa 1 John, sabi niya, sa pamamagitan ng pagpapahid, no, kayo ay tuturuan, no, at siya ay tama, totoo. Hindi nyo na kailangan ng sino pa man na turuan pa kayo. Ibig sabihin, bastante na yung pagtuturo ng pagpapahid sa loob natin. Pero kung ikaw ay hiwalay dito, hiwalay ka sa pagpapahid, hindi mo binibigyan pansin ito, anong nangyayari habang nagsha-shopping ka? Hiwalay ka sa Panginoon. No, ikaw ay nasa sarili. Kaya importante yung pagpapahid sa lahat ng gawi ng ating pamumuhay. Meron siyang damdamin, meron siyang pagtuturo, meron siyang paggabay, no? At kung sumusunod ka sa kanya, nakikinig ka, palagi kang tama. No? So yun yung anointing. Okay. Amen. Kaya sabi dito, kung yung anointing mo, sabi, no, ano ba, gusto mong bilhin yung isang item, sabi ng anointing, wag mong bilhin. So ano gagawin mo? Wag na lang bilhin. Pag sabi naman niya, yes, o sige, bilhin na lang. So, merong ganyang detalyeng leading yung anointing sa atin. Kaya nga sinasabi, nagtuturo eh. Nagtuturo siya eh. Kaya palagi ko sinasabi, pagdating sa aspekto ng life, ito ay mga life eh. No? Hindi ganun kadali. Pero, hindi pwedeng wala. Kailangan matuto ka rito. Magkaroon ka ng pandama sa mga bagay ng buhay. Katulad ng pagpapahid. Amen. Amen. Today, God is doing a work to attach us to Christ, the Anointed One, by anointing us continually with Himself. The anointing spirit day by day anoints us with the ingredients and the constituents of God, the divine element of God Himself. Day by day, if we will simply walk and behave according to the anointing or to this anointing, God will be added into us, imparted into us more and more. Amen. O ito naman yung hindi naman pagtuturo ito. Ito naman yung pagdadagdag ng Diyos sa atin. Sa isang banda, merong pagtuturo. Sa kabilang banda, merong pagdadagdag. Kasi anointing siya eh. Madalas ginagamit na example ng ministeryo, yung pintura. Ang magandang pagsasalarawan ng anointing ay yung pagpipinta. Ano ba, itong pader na to. Di ba? Kaya ganyan ang kulay niyan. Pininturahan kasi yan ng ganyang kulay. Normally, ang mga simyento, hindi naman ganyan ang kulay, hindi ganyan ang itsura. Pero nung pinintahan siya, pinta. One coat, another coat, patong-patong. Kung ano yung ingredients at elemento sa pintura na i-apply dito sa pader na dadala. So, gano'n. Ngayon, yun namang anointing oil, yung espiritu, nandun ang ingredients ng Diyos. Nandun ang elemento ng Diyos. No? At ang sangkap ng Diyos, ang kabuuan ng Diyos. Kapag ito ay naipahid sa iyo, pahid, o sa espiritu, sa puso mo,
pinapahid. Lumalawak yung pagpapahid. Umabot na hanggang sa kaluluwa mo yung pagpapahid. Pati emosyon mo, napahiran na rin. Yung will mo, yung pagpapasya, napahiran na rin. Umabot pa sa mind mo. Pahid na pahid. Yung mga ingredients ng kung ano ang Diyos, na i-apply sa iyo. Na i-apply. Kaya nagkakaroon tayo ng kaisipan na katulad ng Diyos, ng puso na katulad ng Diyos, ng damdamin ng katulad ng Diyos, at nagkakaroon tayo ng pangunawa kung ano yung Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng anointing. At dahil yung Diyos ay naidadagdag sa atin, nag-grow tayo. Ganda, hindi ba? Kasi sinasabi sa atin, ang growth in life, ang paglago sa buhay, ay ang pagdadagdag ng Diyos, ang paglaki ng Diyos sa loob natin. No? At ito ay ginagawa sa pamamagitan ng anointing ng Espiritu. No? So, paano ka ba makakatanggap ng anointing? So, pinakamaganda, i-apply natin yung 3 bagay na binanggit nung last week. No? Kumain, ano pa? Magmahal, maging bukas sa Panginoon. No, kaya pag ganyan, tuloy-tuloy yung anointing dumadating sa iyo. Isipin mo, ang talino mo. Kasi yung Diyos ang nagtuturo sa iyo eh. Minsan yung mga item, bibilin mo, hindi mo bibilin, hindi mo alam. Pero yung Diyos, tinuturuan ka. Ang talino-talino ng isang tao pag merong anointing. Napakawasto, tama ang kanyang ginagawa. No? So, may pagtuturo, merong paglago sa buhay, may maturity. At palaging tama ang desisyon. So, yan yung anointing. We need to go on from being anointed to being sealed. O, ito naman. O, hindi na pagtuturo ito. Sealed, tatak. Mula sa pagpahid ng Espiritu, kailangan mag-progress ka. Matanggap mo yung tatak. So, ano naman to? The Spirit is also the sealing Spirit. The sealing forms the divine element into an impression to express God's image. I am encouraged when I see that God is being formed within many of you. When people contact you, they will have the sense that with you, there is the image of God and something of God formed within you. Amen. So sinasabi kasi natin, yung mga bagay ng Diyos, hindi naman physical na nakikita. No, hindi physical. Kaya ginamit dito yung sense. No? Kung ikaw ay merong tatak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, magkakaroon ng pandama ang tao pag nakita ka na ikaw ay merong larawan ng Diyos. No? Kasi yung sealed, tatak, pag may larawan siyang iniiwan eh. Pag siniled siya eh. So makikita nyo yung mga sealed pantatak. Pag tinatak dyan, merong impress image. Meron na idiin na imahen dyan sa papel. So mababasa mo, makikita mo yung forma. So yung Espiritu dumadating sa atin, nagsisealed siya, nagtatatak siya. Ano tinatatak niya? Yung larawan ng Diyos. Oh. Kaya dahil ang larawan ng Diyos ay naitatak sa atin, meron tayong kahayagan ng Diyos. Pero hindi ito nakikita ng physical, nadadama ito ng tao. Yung iyong kahayagan ng Diyos, nadadama ng tao yan. Oh, meron silang pandama na kakaiba ito. Meron itong something na wala ang iba. Bakit ganun? Kasi glory yan eh. Merong liwanag. Merong kahayagan. Nakikita ng panloob na mata. So, yun yung sinasabi. Kaya mula sa anointing, kailangan mag-progress siya sa sealing. Sealed ka. Amen.
I can illustrate this by the following story. Ito. Once in Shanghai, a certain sister came to visit us, and none of us had ever seen her. When we went to the pier to meet her, we were wondering how we would recognize her. As we were watching the persons in the boat, we realized who the sister was. There was a certain kind of image or impression with her, testifying that she was a child of God. Ang ganda ng illustration na to na-impress din ako dito. So sabi niya, may dadating na sister, sinalubong nila sa pier. Siyempre, ang daming tao niya na nagdadatingan. Hindi naman nila kilala kung sino yung sister na dadating. Hindi naman naglagay ng tag ako si ganito. Basta i-meet lang nila doon sa pier. Yun ang usapan. Walang nakakakilala. Pero nung makita nila yung isang tao, sabi nila, ito na. Sapagkat meron siyang image ng Diyos na siya ay anak ng Diyos. At bullseye, na-hit nila kung sino. Meron ba kayong ganyang karanasan? Minsan tayo may ganyang karanasan. Subukan nyo na bang mag-meet ng mga kapatid sa airport o sa pier o sa bus station na hindi nyo naman kilala kung sino yung inyong imi-meet. Pero kung yung inyong imi-meet, yung imi-meet ninyo ay merong sealed ng Espiritu, makikilala nyo. At lalo kung ikaw na mag-meet sa kanya, meron ka rin sealed, lalo kayo magkakakilala. Ganun yun. So, ako, naka-join na ako ng mga grupo nag-meet. Tama yan eh. Sabi ko, wala pa, hindi ito. Pag nakita mo, hindi ito. Ay, hindi ito. Pag nakita mo bigla, ito na. Yun na nga. Amen. Pero sasabihin ko, hindi lahat ng believer ay merong image. Pero mga believer nga, pero hindi mukhang anak ng Diyos. Sorry. Kasi minsan may kunento sa amin na si Brother Liu Brother Liu. Kasi doktor siya. Nagbibisit siya ng mga pasyente sa ospital. Sabi daw ng isang pasyente, Dr. Liu, Kristiyano ka ba? Pero hindi niya sinabing Kristiyano, pero sinabi, Kristiyano ka ba? So sabi ni Brother Liu, ay oo. Sabi niya gano'n, bakit? Kasi mukha ka talagang Kristiyano eh. Sabi niya. So sabi ni Brother Liu, ay hindi lang ako, yung doktor na yun, yung kasama ko na yun, Kristiyano din yun. Sabi ng pasyente, hindi po mukhang Kristiyano. Kayo mukhang Kristiyano. So hindi lahat mukhang Kristiyano. Okay, so merong mga believer na talagang nakatanggap ng tatak at naihayag sa kanya ang larawan ng Diyos. Sa pamamagitan niyan, nare-recognize siya. Amen. So God has not only anointed us, but also sealed us. He has not only imparted His elements into us, but He has also impressed us with His own image, with the form of the living Spirit. This is the deeper experience of the indwelling Spirit. It is not the outward manifestation of the Spirit, but the inward impression and sealing of the Spirit. So yung sealing pala ang pinakamataas na manifestation ng Espiritu. Hindi yung outward. Hindi yung outward. Kasi minsan yung mundo, hindi ko naman gustong pintasan na sinasabi nila, mag-speak in tongues ka. Pag nag-speak in tongues ka, malalaman ng tao in the spirit ka. So, yun yung alam ng iba. Kaya yung iba, nagpipilitan magsalita ng kung ano-ano para magmukhang may espiritu. Pero hindi pala yun. Hindi yun. No, ang expression ng espiritu ay sealing pala. At mula sa sealing, nagkakaroon ng larawan ng Diyos na kanyang kahiyagan. Kaya, wag na tayong mag-arting Diyos. Tanggapin ang pagpapahid ng Espiritu
lumakad ayon sa pagpapahid ng Espiritu, sumunod sa Espiritu na nagpapahid sa atin. No, pag pumunta sa shopping center, kailangan nasa ilalim ng pamamahala ng Espiritu. Habang nagsa-shopping, mukhang Diyos yung nagsa-shopping. Amen. Amen. So, last paragraph na ako. In 2 Corinthians 1:22, Paul said that God has given the Spirit in our hearts as a pledge. The pledge is a foretaste. The Spirit is a foretaste, a guarantee, a sample of the full taste. He is sweet to our spiritual taste. God gives His sealing, His Spirit, to us as a foretaste of what we will inherit of God, affording us a taste beforehand of the full inheritance. Amen. So yung last part niya, yun yung pledge. Pagkatapos ng sealing, merong pledge. At kanina, medyo pahapiaw, binanggit ko na yung pledge ay sample. No, tikim ng mga darating na full taste kung saan madadala ito sa atin sa pagbalik ng Panginoon. No, kaya ngayon, alam niyo kasi ngayon isa sa dahilan bakit hindi tayo nagbabago dahil meron tayong foretaste. No, ng mga bagay na hindi naman natin nakikita physical. Hindi natin nakikita, pero natitikman natin, no, at nalalasap natin, na-i-enjoy natin. Kaya tayo naniniwala na merong ganyan. No. Pag sabi ng mga taong walang alam tungkol sa Espiritu, bakit kayo masaya? Bakit kayo nag-i-enjoy? Bakit kampante ang buhay nyo? Hindi naman kayo mayayaman. Sapagkat meron tayong foretaste, pledge ng Espiritu. At ito yung nagpapalakas sa atin upang magkaroon tayo ng isang malaking damdamin ng pag-asa, no, sa pagbalik ng Panginoon. No, dahil meron tayong foretaste. Kaya hindi mo makukumbinse ang isang tao, no, na nakatikim ng foretaste o nakatanggap ng pledge. No, hindi mo pwedeng sabihin, kalimutan mo na si Kristo. Mga alam mo, wala yan, hindi dadating yan. Hindi mangyayari yan. Walang second coming, walang reward, walang New Jerusalem. No, walang pagbabagong anyo. Mag-enjoy ka na lang ngayon. Hindi natin matatanggap yung mga ganyan salita. Kasi meron tayong pledging. O, nakita natin yung sample. O, nahipo natin, naginamit natin yung ating faith para matanto at matamasa yung mga bagay na hindi natin nakikita at mga bagay na inaasahan natin. Amen. Salamat, Panginoon, sa Espiritu na binigay mo sa amin. Mula sa Espiritu na ito, natatanggap namin ang pagpapahid. Nadadala sa amin ang mga ingredients at sangkap ng Diyos. At ito ay para sa aming paglago sa buhay. At mula dito, Panginoon, natatanggap din namin ang tatak ng Espiritu na nagdadala sa amin ng anyo ng Diyos. At ito ay upang maging kahayagan naman namin. Salamat din sa pledge o prenda ng Espiritu na nagdala sa amin ng panlasa, pagtikim, pag-asa sa mga darating na puspos ng pamana na dadali mo sa amin. Salamat sa mga bagay na ito. Amen. Amen.